Mananatili raw sa bansa ang mga tropang Kano ayon kay DFA Secretary Perfecto Yasay. Pero di gaya ng napagkasunduan na Joint Naval Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea noong nakaraang administrasyon, hindi mo nalalahok dyan ang Pilipinas para hindi raw makaapekto sa mapayapang pagresolba ng gusot sa agawan ng teritoryo. Narito ang report ni JP Soriano. Sa pinakabagong pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan sa foreign policies ng Pilipinas, sinabi niyang hindi makikilahok ang Pilipinas sa kahit kaninong bansa sa anumang joint patrol sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Anumang joint naval exercises ay maaari raw maging mapanghamon ang dating at baka makaepekto sa peaceful settlement na tinatahak ng Pilipinas kaugnay sa isyu ng teritoryo sa pagitan ng China. Sa pahayag ni Yasay, sinabi niyang bagaman kinatigan ng International Arbitral Tribunal ang Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi raw sinabi ng ruling na sa pagmamay-ari ng Pilipinas ang mga features na inookupa ng China at Pilipinas. Nito lang Marso, napagkasunduan ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino at ng Amerika na magsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea. Pero di lang ito ang mga naging pahayag ni Pangulong Duterte na may kaugnayan sa foreign policies ng Pilipinas. Sa panayam ng GMA News kay Secretary Yasay bago siya lumipad papuntang Amerika nitong Martes, sinabi niya na handa siyang ipaliwanag kay US Secretary of State John Kerry ang totoong konteksto raw ng mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa nais niyang pagpapaalis sa American forces sa Mindanao. If Secretary of State John Kerry will ask me these questions and will ask me, I will say the very same things to him and he will understand that. Alam niya naman, wala namang pagbabago yung policy. Dinipensahan ng DFA ang sinabi ng Pangulo tungkol sa mga tropang Amerikanong nasa Mindanao ngayon. He was telling them that siguro these Americans should pull out so that they will be kept out of harm's way. But this should not be misunderstood as a statement in a shift of policy. Hindi raw ibig sabihin ng Pangulo na mahihinto na ang dati ng naging kasunduan ng Pilipinas at Amerika, gaya ng EDCA at mga balikatan exercises. Tuloy po yan, yeah. Yung balikatan niya. Kung mayroon tayong joint exercise schedule, that will continue to happen. Yeah, there is no shift in policy in that respect. Ipinaliwanag din ni Yasay ang sinabi ni Pangulong Duterte na sadya niyang hindi pinuntahan ang ASEAN-US meeting sa Laos kamakailan dahil daw sa kanyang prinsipyo. Pinaninindigan ni Yasay na kaya raw nag-skip si Pangulong Duterte sa pulong ay dahil masama ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, ang prinsipyong tinutukoy daw ni Pangulong Duterte ay ang bahagi ng kasaysayan kung saan nilabag umano ng mga Amerikano ang human rights o karapatang pantao ng maraming Pilipinong Muslim sa Mindanao at hindi ito ni minsan inihingi ng paumanhin ng Amerika. Yung skipping was something had something to do with what he really honestly and purposely showed that he could not attend because he was not feeling well. Pero yung kanyang stand on the independent foreign policy of the Philippines was predicated upon that principle na you committed all of these atrocities during the time of your campaign in the Philippines, and America did not even apologize to us in this respect. So, as a matter of principle, he said that it was just right for him to say, in fact, that America had no moral ascendancy to lecture the Philippines on human rights, or to lecture President Duterte on human rights. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.